Na nga po mga amigo, nag-start na nagkaroon ng problema yung pagpapadala ko. 2 weeks pa lang ay ubos na yung pera. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Sa pagkapatuloy po ng ating video, lahat po ay ikukwento ko sa inyo lahat-lahat ng pangyayari para makarelate po kayo kung bakit po ganito kami mga amigo. Kung bakit si Joanna ganyan, malungkot, parang hindi masaya sa Pilipinas, parang hindi siya grateful, lahat-lahat mga amigo, meron pong dahilan yan. At muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Raul at ako po ay isang OFW before, sa hindi po nakakaalam, at gusto ko pong ipakilala sa inyo na nag-uwi tayo ng mga Aprikano dito para pag-aralin at magkaroon ng magandang buhay at magandang future at makatapos sa pag-aaral ang mga Aprikano din nila natin. Isa po akong OFW before at gusto ko pong i-share sa inyo ang aming istorya. Gusto ko pong i-share sa inyo lahat-lahat ng paghihirap, lahat-lahat ng dinaranas namin mula po nang kami ay nakauwi dito sa Pilipinas. At nung time po mga amigo, nang malapit na pong umalis po sila Joanna, pinag-iisipan po namin kung saan namin iiwan yung mga bata. Sama namin iiwan si Bambino, si Ilan, saka si Liam. That time, ang unang pumasok sa amin sa isipan ni Joanna ay kay Mireille. Sabi ko, okay, kung yun ang makakabuti, tingin mo, kasi hindi ko kakilala yan. Sabi ko sa kanyang ganun. And then, sabi ko, total naman, ihahatid mo lang naman si Wesley and then babalik ka na. Yun ang sabi ko kaya Joanna. And then, nagbago yung isip niya. Ang sabi niya, ay dadalhin niya sa Gabon. Hindi biro ang pagpunta sa Gabon mga amigo. Ilang oras bago po makarating doon. At talaga namang pagka nagpunta ka ng Gabon, ay para kang nagpunta ng balikan ng Batangas, something ganyan katagal mula Nueva Ecija. So hindi ko alam kung ilang oras, kung mga 8, 9, basta napakatagal po. At dumating na nga po yung time na pagpunta po nila Joanna, ay napag-usapan namin ni Joanna na doon na lang sa Gabon dadalhin yung mga bata para maging safe. And then sabi ko sa kanya, lahat ng mga gamit niya iayos na doon sa bahay niya inuupahan, tapos babayaran ko. So madaling salita, nabayaran ko naman yon. And then dumating nga yung time na sa Gabon dadalhin yung mga bata. Hindi ko naman alam na ganun kalayo. And then after po noon, nakilala ko si Raisa. Si Raisa po mga amigo, yung kapatid ni Joanna, na sabi ko, grabe, di ba? Isipin niyo po mga amigo na papaano niya aalagaan. Merong kung di ako nagkakamali, parang 1 month pa lang yung bata na sanggol. And then si ilang taon pa lang, at saka si Bambino. So si Raisa daw yung makakapag-alaga ng maayos dito. Yun nga mga amigo, sabi ko, meron pa siyang pinakilala sa isang kapatid niya na lalaki. At ang pag-aakala po ni Joanna ay maaalaga ang mabuti ni Raisa yung kanyang mga anak. At sabi ko kay Joanna, yung kapatid mo na lalaki hindi mo pwede mag-alaga. Sabi niya, meron daw kinakasama dati yon na parang hindi naman okay, at kaya ayaw na doon sa kapatid niya. At yun na nga po mga amigo, nag-start na nagkaroon ng problema yung pagpapadala ko. 2 weeks pa lang ay ubos na yung pera. Sobrang laki po ng padala ko. So akala nila sobrang madaling magpadala. Akalang gano'n ni Larissa, pagka gusto nilang pera magkapadala agad. Akala nila nagtatay ng pera, akala nila sobrang dami-daming pera na anytime gusto magkapadala. So yun po, nag-start mga amigo ang stress ni Joanna. Na-stress si Joanna na every time na sasabihan siya ng masasakit na salita ng kanyang kapatid kapag hindi nakapagpadala ng pera. Pero hindi ako nagkulang mga amigo, dahil yung pinapadala ko sa kanila is 3 times o 4 times nakikitain ng mga lokal doon kapag nagtrabaho sa mga tindahan o nangamuhan.
Ganun po mga amigo kalaki yung pinapadala ko dahil gusto kong matikman naman nila ang magandang buhay. Pero hindi ko inakala na yun pala ang magiging way para maabuso yung ginagawa nating pagpapadala doon o yung pera na pinapadala natin. Kaya po may mga times na pagkakausap ko si Joanna, okay ka lang ba? Okay lang, ganun. Pero ako pinanindigan ko na sabi ko, hindi ako magpapadala basta every month ang padala ko kasi hindi ganun kadali magpadala dyan sa Gabon dahil na may kinakausap lang ako Pilipino na napakababa ng rate mga amigo. Grabe ang rate, napakababa. Kung sa Equatorial Guinea mga amigo, yung 1,000 pesos ay umaabot ng 13,000. Doon po sa may pinagpapapalitan ko dahil wala akong option, wala akong choice, mapatak po siya mga amigo ng 9,000 lang. 9,000 lang at napakalaki ng difference. Like ngayong buwan nagpadala ako ng 31,000 pesos mahigit. So pumapatak na 300,000 lang yun. Ganun po. Basta mababa lang po yung rate. Sobrang baba ng rate. Wala akong choice kasi siya lang naman ang kakilala. So yun po yung nagiging isa sa dahilan kung bakit nai-stress si Joanna araw-araw at laging malungkot dahil po sa kanyang kapatid kung paano itrato yung mga bata. At one time, pagkakausap namin si Bambino, hindi siya makapagsalita ng totoo, ng tama, kasi natatakot siya. At one time na nakita namin kung ano yung damit ni Bambino, yun po, hindi naman lang siya nabilan. Pero yung mga anak ni Raisa, laging bagong damit. Si Raisa bagong damit, nakatrintas, talagang nagpapaganda. At right now, meron ng ukay-ukay sa bahay, at meron mga tinitinda doon. So, yun yung naging dahilan kung bakit sa araw-araw pa nagbablog kami, parang meron times na hindi siya okay. At dahil iniisip niya yung mga masasakit na salita na sinasabi sa kanya ni Raisa na kapag hindi kami nagpapadala. Ang totoo, sobrang laki na ng pinapadala namin at yung pinapadala namin ay hindi ganun, kumbaga hindi mauubos basta-basta. At minsan, naunawaan ko mga lang cost of living doon. Pero ano ba naman yung bumili ng gatas para kay Liam tsaka kay Bambino? Na ubusin yung 100,000 o 10,000 pesos para sa gatas, diaper, sa tubig. Yun po mga amigo ang inaantay namin. At minsan hindi namin nakita yung mga pinamili niya. Kaya po si Joanna, si Wesley, ako ay naiinis bakit ganun yung kanyang kapatid na lahat ng pinag-usapan namin ay hindi natupad. So syempre sasabihin nyo, bakit kasi hindi lang umuwi si Joanna? Mayroon pong dahilan kung bakit di nakakauwi si Joanna at hindi pa umuwi si Joanna. At maririnig nyo po yan sa susunod nating vlog mga amigo. Pero right now mga kababayan ko, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi madali yung pinagdadaanan ni Joanna at ni Wesley. Hindi madali ang pinagdadaanan nila, lalo na yung kapatid nila ay hindi maayos ang trato doon sa Gabon. At ito po ang pinakamatindi mga amigo. Merong insidente mga amigo na ang kanyang kapatid na si Bambino ay nagkasakit. Nagkasakit si Bambino, nagkasakit si Ilan, nagkasakit yung bata dahil hindi naalaga ang mabuti. Ang kwento sa akin ni Joanna, yung bata daw po mga amigo, ang mga anak lang daw ni Raisa ang nag-aalaga at si Raisa ay umaalis. At kapag hindi kami nagpadala, sa amin gano'n na hindi namin naalagaan yung mga anak niya. Ganyan po kami tinrato ng kanyang kapatid. Na talaga namang sabi ko nga papaanong magiging maayos ang aming yung isipan namin sa araw-araw kung ganun po yung ginagawa sa mga bata. Nagkasakit si Bambino at na-ospital si Ilan. Na-ospital, dinala sa doktor yung bata dahil hindi naalaga ang mabuti, hindi nabila ng gatas. At sabing ganun, lagi, kulang yung gatas, wala ng gatas. Imposible. Dahil yung pinapadala namin mga amigo ay sobra-sobra para kahit dalawang pamilya doon ay kayang-kayang mabuhay. So, na-hospital si Bambino at si Ilan that time.
At sabing ganoon ay merong malaria. Doon na po nag-start mga amigo yung nararamdaman ni Joanna, yung sakit na nararamdaman ni Joanna, nagkasakit ang kanyang mga anak. That time nung nagkasakit ang mga bata ay nasa Malabo sila mga amigo, papunta sa Pilipinas. Yung po mga amigo, Malabo punta sa Pilipinas. At that time na ospital ang mga bata at naging okay si Bambino, naging okay si Liam, at si Ilan po mga amigo ay patuloy pa rin nasa ospital. Yung po ay nasa bata po sila, ay nasa Malabo na po sila that time. Kaya po sabi ko sa inyo, bawat araw-araw na kinakausap ko si Joanna ay lagi kong pinaalalahanan. Lagi kong pinaalalahanan na kung gusto mong bumalik, walang problema. Pero minsan lang kako na kung gusto mong bumalik sa may bata, kasi that time kasi nasa nasa Gabon na sila, si Joanna nakabalik. Nung iniwanan ni Joanna yung mga anak niya sa may Gabon, okay lahat, walang problema. Nung ilang araw kasi bumalik na si Joanna sa bata, si Wesley ang kasama, tapos yung mga anak niya ay sabing ganoon baka daw hindi makatulog ganyan. Pero nang iniwanan ni Joanna, kasi nasa Gabon pa si Joanna doon, nagbakasyon siya saglit eh. So that time mga amigo okay pa. Tapos pagpunta nila ng bata mga amigo, doon na nag-start nagkasakit yung mga bata. At wala kaming idea kung bakit talaga nagkaganoon. Basta ang sabi lang po ni Joanna ay hindi okay ang mga bata. And that time sabi ko, nung pumunta na sila sa Malabo, bumalik ka, kung gusto mo bumalik, walang problema. Sabi ko sa kanyang ganun. At nag-stay pa rin, naka-stay pa rin ng ospital si Ilan that time. So, nag-aantay kami ng flight nila Joanna, ano ang mangyayari, kung okay ba si lagi akong tumatawag. Kaso nga lang hindi sinasagot. Tumatawag ako dun sa may kay Raisa, hindi sinasagot. And then sabi ko kay Joanna, hindi okay yung bakit ayaw niyang sagutin. Para maging tingnan kung okay, di ba? Kasi ang laging sinasabi pagka hindi raw nagpadala, hindi alagaan, ganyan. So, laging yun yung dahilan. Yung dahilan kung bakit yun si Joanna, kung bakit tatahimik, kung bakit minsan wala sa mood, yun po. So, ikukwento ko sa inyo lahat-lahat mga amigo, para at least alam niyo kung ano yung pinagdadaanan ng tao, kung bakit siya sabihin natin na dapat siyang intindihin. At ginagawa niya yung best niya sa vlog niya, dahil yon yung makapagpapasaya sa atin na magkaroon ng good vibes na video. Pero yung loob ni Joanna ay durog na durog dahil sa nangyayari sa mga bata. At that time ay ikukwento ko sa inyo yung pinagdaanan ni Joanna bago makarating dito sa Pilipinas. Kung ano ang paghihirap ni Joanna bago makarating dito sa Pilipinas, at bilang ina ay malalaman ninyo kung gaano niya sinantabi lahat ng nararamdaman niya para lang kay Wesley, para lang maging maayos ang magiging buhay ni Wesley dito sa Pilipinas. Ito po si Bambino. Bonsoir. Oh, payat. Plako. Muy. Oh, yan. Oh. Payat ni Bambino. También eso más, ¿no? Oh. Eso. Oh, payat. Blanco. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho el enfermo? Ah, me saqué. Así dice.